Bakit nga ba may mga taong ayaw kay XRP? At bakit po ba ito mahalaga ngayon? Sa mundo ng crypto ay laging may mga coin na minamahal at may mga coin naman na laging binabatikos. Isa na po rito si XRP. Pero sa kabila ng ingay at duda ay may tahimik na kwento na nangyayari sa likod ng market. Sa video na ito ay tututukan po natin ang isang bagay na kadalasang hindi po napapansin ng marami. Ito ay ang galaw ng institutional money. Habang malamlam ang kabuang market at tila pagod na ang mga retail traders, ay may ibang grupo na patuloy sa pagkilos. At kung ikaw ay trader, investor, holder o hodler, tandaan po natin na tayo ang tinutukoy dito. Ang balita ngayon ay hindi po tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa position at paghahanda. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ng bagong data tungkol sa galaw ng pera sa crypto market? Ayon po sa crypto market observer dito na si X-Finance Bull ay may malinaw na pagbabago sa direksyon ng kapital sa digital asset market. Sa panahong mahina po ang galaw ng presyo ay may mga asset na patuloy na nilalagyan ng pondo. Isa po rito si XRP. Hindi po ito basta haka-haka lamang. Ang data ay nagpapakita na ang mga regulated investment products na may kaugnayan kay XRP ay patuloy po na dinadagdagan ng capital. Samantala, ang retail side ay tila nagdadalawang isip. Ibig pong sabihin nito ay may malinaw na divergence sa galaw ng maliliit at malalaking manlalaro or players. At kapag ganito po ang nangyayari, ay kadalasan may mas malalim na dahilan. Ngayon ay bakit po ba nalampasan ng XRP ETF ang Solana sa assets under management? Ayan, isa po sa pinakatumatak na bahagi ng impormasyon ay ang paghahambing kay XRP at Solana pagdating po sa ETF exposure. Ang spot XRP exchange traded funds ay may humigit kumulang $1.21 billion sa asset under management. Samantalang si Solana ay nasa paligid lamang ng $946 million. Hindi ito maliit na agwat. Ito ay malinaw na signal ng preference ng institutional investors. Hindi ito nangangahulugan na mahina si Solana. Ang ipinapakita po nito ay mas pinipili ngayon sa XRP sa loob ng regulated vehicles. At kapag institutional ang pinag-uusapan, ay hindi emosyon ang basihan. Risk management at saka regulatory clarity ang inuuna. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng malalaking inflows kay XRP nitong December? Yan, mas lalo pong naging malinaw ang galaw ng institution nang lumabas ang datos ng inflows noong December. Ang XRP products ay nakapagtala ng humigit kumulang $406 million na net inflows. Ito ang tinatayang 3 beses na mas mataas kumpara sa Solana sa parehong panahon. Mahalaga po ang timing nito. Nangyari ito habang pababa ang market. Hindi po ito habol sa itaas. Ito ay positioning before the move. Kapag ang malalaking pondo ay pumapasok sa ganitong kondisyon, ay kadalasan ay may inaasahang pagbabago sa hinarap. Hindi man bukas o sa susunod na linggo, pero may direksyon. Ngayon, bakit po ba patuloy ang institutional buying kahit mahina ang market? Sa kasalukuyang sitwasyon ay marami sa retail traders ang maingat o tuluyang naka-sideline. Pero kabaliktaran po ito ng ginagawa ng mga institutions. Ayon po sa obserbasyon ay patuloy silang naglalagay ng kapital kay XRP sa kabila ng market weakness. Ito ay strategic move, hindi po ito reaction.
Ang malalaking players or manlalaro ay kadalasang pumapasok bago pa bumalik ang momentum. Hindi po sila naghihintay ng kumpirmasyon sa chart, nakita na ng lahat. Ang kanilang basihan ay fundamentals at saka long-term utility. At dito po pumapasok ang lakas ng narrative ni XRP bilang compliant at saka structured asset. Ngayon, ay paano naman nagiging mas institutional friendly sa XRP kumpara sa iba? Unti-unti nang nagbabago ang tingin kay XRP. Mula sa pagiging trading asset ay nakikita na siya bilang bahagi ng financial infrastructure. Ang focus ay wala na sa mabilisang kita. Ang focus ay nasa cross-border settlement compliance at saka structured financial flows. Ito ang mga katangian na hinahanap ng institutions. Gusto po nila ng asset na kayang makipag-ugnayan sa traditional finance. Gusto nila ng malinaw na regulatory path. At gusto po nila ng liquidity na kayang sumalo ng malalaking transaction. Sa ganitong usapan ay tahimik pero consistent ang galaw ni XRP. Ngayon ay ano naman ang reaction ng crypto community sa mga pagbabagong ito? Hindi rin po nakaligtas sa mata ng community ang mga datos na ito. May mga analyst at saka observers na nagsabing ito ay matagal nang hinihintay. Isa na rito si Dr. Crypto Jethead na nagsabing ang prosesong ito ay nagsimula na. At ayon sa kanya ay mahirap na itong baligtarin. Kapag ang institutional money ay pumasok na sa isang asset sa ganitong paraan ay kadalasan ay tuloy-tuloy na ito. Hindi man mabilis pero tuloy-tuloy. Para po sa atin bilang mga traders at investors, mahalagang makita kung saan pumupunta ang tahimik na pera. Dahil dito po madalas nagsisimula ang malaking galaw. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, malinaw po ang ipinapakita ng datos. Hindi po ito hype. Hindi ito pansamantalang trend. Ito ay reassessment ng papel ng XRP sa mas malawak na financial system. Habang ang iba ay nakatingin lamang sa araw-araw na presyo, ay mayroon pong mga institution na tumitingin sa susunod na mga taon. At dito po pumapasok si XRP bilang regulated at saka infrastructure ready asset. Kung magpapatuloy po ang ganitong galaw, ay posibleng mas lalo pang lumawak ang kanyang papel sa ETF space. Kaya sa mga haters ay maaaring ayaw nila ito. Pero ang data ay nagsasalita para sa sarili nito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.